Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod, ako po si Alice Ignacio, ang AI News Bureau Chief ng Serbisyo Balita. At ito ang mga pangunahing kaganapan sa mga nakalipas na araw. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, at i-follow ang aming Facebook page ang Serbisyo Balita, at huwag din kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel na Serbisyo Balita Live Online upang ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming mga balitang iaakyat. At ito ang mga balita para sa linggong ito: maanumalyang paggastos ng 400 milyong pisong pondo, Mayor Mercado kinasuhan sa Ombudsman, Mayor Ros Rizal, naghatid agad ng tulong sa 66 na pamilyang nasunugan. Nasa higit kumulang 10,000 miyembro ng STK sa lungsod ng Calamba, dumalo sa Grand Assembly. Attorney Roger Lahara, number 1 pa din sa karamihan ng mga Calambeño. Mayor Ros Rizal, top performing mayor sa buong Calabarzon, ayon sa isang independent survey group. Mayoral aspirant Attorney John Trinidad ng Tanawan City, hangad ang isang malinis at mapayapang halalan sa 2025. Para naman sa kabuuan ng mga balita, ihahatid nila Larny Barayero, Ian Almario, at Sheila Alioroso. Mayor Ros Rizal naghatid agad ng tulong sa 66 pamilyang nasunugan. Maagap na nagpahatid agad ng tulong si Mayor Ros Rizal sa hindi bababa sa 66 na pamilyang nasunugan sa Barangay Pansol dito sa lungsod ng Calamba. Ilang oras matapos maapula ang sunog sa nasabing barangay, nagpahatid agad ang alkalde ng mga sako-sakong bigas at pagkain para sa mga evacuees. Kinabukasan naman ay kinumusta ni Mayor Rizal ang mga nasunugan at muling namigay ng mga magagamit sa pagtulog, mga hygiene kit at tulong pinansyal para sa mga nabiktima ng sunog. Naganap ang sunog sa Purok 2 at Purok 4 ng nasabing barangay bandang makalipas ang tanghalian nitong nakaraang Sabado, kung saan nasa 41 na kabahayan na natupok. Nahirapan ng mga bumbero na mapasok agad ang mga lugar dahil sa mga masisikip na eskinita papasok. Wala namang napaulat na namatay, may ilan lamang mga nagtamo ng mga minor injuries, ngunit wala din malubhang nasugatan. Nagpadala din ng kanilang pagtulong sina City Councilors Edison Natividad, Katrina Silva, Attorney Gerard Teruel at Gino Salom. Dumating din ang mga tulong na bigas mula sa kinatawan ng ikalawang distrito ng Laguna na si Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, Calamba Lone District Congresswoman Cha Hernandez Alcantara, at mula sa iba't ibang mga resort owners pati na din sa mga NGO. Samantalang nagpasalamat ang mga nasunugang pamilya doon sa maagap na paghatid na tulong ni Mayor Ros Rizal at sa iba't iba pang nagpahatid ng tulong. Sa ngayon po ma'am, talaga po yung aming po mga damdamin bilang isang pamilya at po yung mga talaga malungkot. Kaya alam po talaga harap po namin to at ito lang po ang aming sandunyang po hindi po nang nagpula para po sa aming mga pangangailangan. Papasalamat po kami lalo na po sa ating buting mayor po na talaga po binigay po kung ano po yung nakakayanan po niya para po sa kanyang mamamayan. Pati po sa aming kapitan lahat po, hindi po nagkulang talaga. Maraming salamat po sa lahat ng po. Opo, ma'am. Natupok po yung bahay namin sa Poksa na Sunugan. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Ros Rizal. Binigay po niyang tulong sa amin. Kasi maano po, may nagbigay po ng ano sa amin. Ng tulong po. Binigyan po kami. Pinadalang po kami ng tulong at Ayon din sa kapitan ng Barangay Pansol na si Joel Martinez, pinagamit niyang muli ang multipurpose area ng kanilang barangay kung saan dito din nakatigil pansamantala ang ilang pamilyang naapektuhan naman ng bagyong Enteng. Nagpasalamat din ng kapitan sa agarang tulong na inhatid ni Mayor Rizal at na iba pang mga lingkod bayan kasama na din ng mga resort owners at mga NGO. Ito po sila Arnie Barayero, nag-uulat para sa Serbisyo Balita. Nasa higit kumulang 10,000 miyembro ng STK sa lungsod ng Calamba dumalo sa Grand Assembly. Nagsagawa ng Grand Assembly ang bawat chapter ng Serbisyong Tama Kababaihan o STK sa buong lalawigan ng Laguna. Libu-libong mga kababaihang miyembro ng nasabing samahan ang dumalo sa mga Grand Assembly at nagpakita ng pakikiisa at suporta sa mga programa ng samahan.
Nagpahayag din ang mga ito ng suporta sa mag-asawang Gobernador Ramil at 2nd District Representative Gobernadora Ruth Mariano Hernandez sa mga isinusulong ng dalawang iba't ibang mga serbisyo para sa mamamayan ng Laguna. Sa lungsod ng Calamba, umabot ng 10,000 miyembro ng STK ang dumalo sa kanilang isinagawang Grand Assembly na halos umapaw sa dami ng nakiisa ang Jose Rizal Coliseum. Ayon sa pamunuan ng samahan, isa lang ang Calamba na may napakaraming mga miyembro. Dumalo naman upang makisaya ang mag-asawang Hernandez kasama sina board member J.M. Carai at ilang pang mga lingkod bayan ng pamahalaang lungsod ng Calamba. Ito si Sheila Alieroso, nag-uulat para sa Serbisyo Balita. Mayoral aspirant Attorney John Trinidad ng Tanawan City hangad isang malinis at mapayapang halalan sa 2025. Nalalapit na naman ang halalang pangnasyonal at lokal, kung kaya karamihan sa mga kakandidato ay abala na sa paghahanda at pagpaplano para sa kani-kanilang gagawing pangangampanya. Ngunit may ilan na mas inuuna ang pagtutok sa kanilang trabaho tulad ni Tanawan City Vice Mayor Attorney John Trinidad. Sa panayam kay Vice Mayor Trinidad ng Serbisyo Balita News Team, sinabi nito nalalaban siya para sa pagkaalkalde ng lungsod. Inamin ni Trinidad na mabigat ang kanyang magiging laban dahil bukod sa incumbent ang makakatunggali, may iba pa na mas higit na mas maraming pera kaysa sa kanya. Ngunit ay niya, ang taong bayan pa din naman ang magbibigay ng kanilang hatol sa darating na halalan. Kung kaya, mas pinili niyang bigyang pansin at tumutok sa kanyang trabaho bilang ikalawang ama ng lungsod. Sinabi naman ni Vice Mayor Attorney John Trinidad na hindi siya tumitigil sa pag-iikot sa mga barangay simula nang siya ay malulok bilang ama ng sangguniang panglungsod. Dahil niya, isa sa kanyang tungkulin ay ang magkaroon ng palagi ang konsultasyon sa bawat komunidad upang sa ganon ay nalalaman niya ang mga pangangailangan ng bawat komunidad at kung ano pang mga serbisyo na maaari niyang maibigay sa mga mamamayan. Idinagdag pa ng Vice Alcalde na tuloy pa din siya sa pagpunta sa mga patay upang makidalamhati sa mga naulila at pati na din sa makapagbigay ng tulong sa mga ito. Sa ngayon, habang abala si Vice Mayor Attorney John Trinidad sa kanyang mga tungkulin, hangad naman ito na sana'y maging malinis at mapayapa ang darating na halalan sa taong 2025. Ito po sila Arnie Barairo, nag-uulat para sa Serbisyo Balita. Attorney Rajay Lahara, number 1 pa din sa karamihan ng mga Kalambeño. Matapos ang halos mahigit 2 taong pamamahinga sa larangan ng politika, inanunsyo ni Attorney Rajay Lahara ang kanyang pagnanais sa pagbabalik sa pagsaserbisyo sa mamamayan ng lungsod ng Calamba. Ayon pa dito, nasa niyang makabalik hindi bilang vice alkalde kundi bilang isang miyembro ng sanggunian upang makatulong sa kasalukuyang administrasyon. Mainit at buong galak na tinanggap ito ng karamihan sa mga Kalambeño na ayon sa kanila hindi nawawala ang kanilang pag-asang muling magbabalik sa larangan ng serbisyo publiko si Attorney Lahara. Batay sa mga nakalap na mga pahayag ng mga mamamayan, para sa kanila ay number 1 pa din para sa kanila ang dating konsihal. Idinagdag pa ng mga ito na sa ilang taon nilang paghihintay, hindi nila hahayaang muling mabigo si Attorney Rajay. Samantalang habang nagpapahinga sa politika si Attorney Rajay Lahara, tinutukan ito ang kanyang propesyon bilang abogado at hindi din ito tumigil sa pagtulong sa mamamayan ng Calamba. Sa abot ng kanyang makakaya, anya ito marahil ang dahilan kung bakit hindi pa din siya nalilimutan ng karamihan sa mga Kalambeño. Idinagdag pa nito na hangad niyang makatulong kay Mayor Ros Rizal upang mas mapalawig at mapahusay ang serbisyo ng pamahalaang lungsod. Ito si Sheila Alieroso, nag-uulat para sa Serbisyo Balita. Mayor Ros Rizal, top performing mayor sa buong Calabarzon ayon sa isang independent survey group. Ayon sa pinakahuling ulat ng Social Pulse Philippines, isang independent group na palagi ang nakamonitor sa mga kalagayan ng mga politiko, nakapagpatala si Mayor Ros Rizal ng 87.8% performance rating para sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa nasabing grupo, kumuha ang mga ito ng pulso sa 2,000 respondents. Ang nakuhang performance rating ni Mayor Rizal ay dahil na din sa mga ipinatutupad na reforma at pagbabago sa pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan ng lungsod simula nang ito'y manilbihan bilang alkalde. Inayos ito ang mga serbisyo ng bawat departamento ng City Hall.
Mas dinagdagan nito ang mga benepisyo para sa mga senior citizens, PWD, pati na din sa mga kabataang estudyante. Bagamat bumaba ang mga binibigay na halaga para sa guaranteed letters para sa mga gamot, layon nito na mas madadagan pa ang mabibigyan buwan-buwan ng tulong para sa mga kailangang mga gamot. Pinahayag ni Mayor Rizal sa kanyang State of the City address na sa kasalukuyan bilang ng mga nakakatanggap ng mga medical assistance kada buwan ay maaabot na sa halos 28,000 katao at patuloy pa din anya na nadadagdagan ang mga ito sa bawat buwan na dumadaan. Isa pa sa pinagbasihan ng survey ang iba't ibang mga infrastructure projects ng pamahalaan ng lungsod tulad ng pagpapatayo ng mga bagong school buildings at additional classrooms, paghahatid ng mga agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at sunog, pagsaayos sa mga drainage systems at mga marami pang iba. Samantalang hiniran din bilang most competitive city ang lungsod ng Calamba kung saan tinanggap ni Mayor Rizal ang plake ng pagkilala. Ito po sila Arnie Barairo, nag-uulat para sa Serbisyo Balita. Maanumalyang paggastos ng 400 milyong pisong pondo, Mayor Mercado kinasuhan sa Ombudsman. Sinampahan ng kaso sa Ombudsman ni Attorney Melvin Matibag si Mayor Art Mercado ng lungsod ng San Pedro Laguna, dahil sa di umano'y hindi maipaliwanag na maanumalyang paggastos sa nasa higit kumulang 400 milyong pisong pondo ng bayan. Hinamon ni Matibag si Mayor Mercado na sagutin at ipaliwanag ang iba't ibang mga sinasabing mga programa o proyektong pinaggastusan ng nasabing halaga. Ayon pa din kay Attorney Matibag, ilan sa nasabing maanumalyang pinaggamitan ng nasabing pondo ay ang Christmas gifts na ayon sa kanya, ay isinaad na nasa 120,000 households ang napabigyan, ngunit ayon sa abogado na halos nasa 70,000 lang lumalabas ang total households ng lungsod. Kasama pa sa nasabing kino-question ay ang pagkakabili sa lupa sa Barangay Laram na halos 5 doble ang halaga ng pagkakabili kesa sa orihinal na halaga. Samantalang, nahaharap din sa iba't ibang mga kasong paglabag sa paggamit sa kapangyarihan, at di umano'y dahil na din sa politika, kung saan, may ilang pinasuspinding mga kapitan, at sa hindi pagpayag sa pag-upo sa 2 konsehal ng lungsod. So ang dahilan talaga nito, political talaga eh. Because as a lawyer, I will not allow na magkaroon ng injustice dito sa syudad natin. I will be filing a violation of Republic Act 1319, grave abuse of authority and discretion. May nasanggunian, lahat po ng puipirma doon sa preventive suspension, mula pa po establish a pattern already na pagkalaban, sinususpindi nila. And this is a very ripe case for adjudication sa Office of the Ombudsman po. Ian Almario po, nag-uulat para sa Serbisyo Balita Fast News. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan ng mga susunod na balita dito lang sa aming YouTube channel at Facebook page. At ito po si Alice Ignacio nagpapaalam at bumabati sa inyo ng isang pinagpalat makarizal na araw. God bless po sa inyong lahat.